Sige, diretso prayer na tayo and then pag-aaral, ano? Let's pray. Aming Diyos na dakila sa lahat, muli, Panginoon, kami po ilubos na nagpapasalamat sa kabuuan, Panginoon, ng araw na ito kung saan ipinagdiriwang namin, Panginoon, ng Lord's Day. At then we pray, O God, na sa amin pong pag-aaral ngayong hapon sa Sunday School, na kayo po manguna sa bawat isa. Ipaunawan niyo po sa amin, Panginoon, yung pag-asa po na amin pong dala-dala sa pamamagitan, Panginoon, ng message namin tatalakayin ngayong hapon. Dalangin din po namin, Panginoon, na yung mga kasama po namin sa online, kayo po magbigay sa kanila ng maayos na internet connection, O God, and we also pray, O God, nawa na sa gawain po namin ngayong hapon, kayo po nawa ang siyang malugod, Panginoon, kayo ang maparangalan, Panginoon, walang maitaas kundi kayo lamang, Panginoon. Muli, kami po lubos na nagpapasalamat, ito po ang aming panalangin, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Okay, so, again, no, Happy Lord's Day 25, at tayo ay nasa Sunday School. Bilang ating paniwala, no? Tayo ngayon ay dadako sa pag-aaral natin ng Lord's Day 25 mula sa Heidelberg Catechism. At ang topic natin ngayon ay isa sa pinakamahalaga, ngunit madalas din na mga nami-misunderstood, no, ng mga mananampalataya. Ito ay ang role ng mga sacraments. Okay? So, marami sa mga Christians, no, ang nakakaunawa na ang baptism at Lord's Supper ay part ng church life. Ngunit, no, kakaunti lamang ang nakakaunawa kung paano ito nagpa-function according to Scripture. Okay? So, kaya pag-aaralan natin ngayon, no, kung ano ang itinuturo ng Biblia at kung paano ini-explain, no, ng mga reformers at especially ni Ursinus, no, na siyang pagkukuhanan natin ng tatalakayin natin ngayong hapon, na sumulat ng Heidelberg Catechism, ang katotohanan patungkol sa mga banal na sakramento. So, tatalakayin natin yung 4 na questions. At ang sabi nito sa question and answer 65, kung sa pamamagitan lamang ng pananampalataya tayo nagiging kabahagi ni Kristo at ng lahat ng kanyang mga benepisyo, yan, nakalagay sa module nyo, saan naman nanggagaling ang pananampalatayang ito? Ang sagot, ang banal na Espiritu ang gumagawa at lumilikha nito sa ating mga puso sa pamamagitan ng pangangaral ng banal na ebanghelyo. At pinapatibay niya ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga banal na sakramento. Okay, so malinaw, no, na faith is not something we produce. Though meron tayong man-made faith, which is yun yung deviant faith o lihis na na pananampalataya, no, kung saan yung doon natin na ibabaling, no, yung ating belief, which is hindi patungo sa Diyos. Okay? Pero ang pananampalataya, it is not something we produce. Ito hindi resulta ng ating sariling efforts o emotions. Okay? Ito'y kaloob ng Diyos. Ephesians 2 verse 8, no? Malinaw yun doon. So kapag narinig ng isang tao ang mabuting balita ni Jesucristo na siya'y nagdusa, pinatay at nabuhay ngang muli upang iligtas sa mga makasalanan, ano makikita natin dito? Ang role ng Holy Spirit is to open that person's heart. Okay? At ito ang dahilan kaya natin pinaniniwalaan at pinananampalatayanan ang mabuting balita. And we call it fides ex audito. Fides ex audito, which means faith comes by hearing. No? Na nag-originate saan? Sa Romans chapter 10 verse 17, pakibasa. Romans chapter 10 verse 17. Romans 10. So faith comes from hearing and hearing through the word. Amen. So, meaning to say, no, fides ex audito expresses the instrumentality of the preached word in the Spirit's regeneration of the elect. So, makikita natin dito, no, ang principle of cause and effect. No? Na ang preaching of the gospel, ito ay ang external instrument, no? Ang Holy Spirit ang efficient cause,
ang pananampalataya naman ng effect. Okay? So makikita rin natin, no, na hindi natatapos o hindi nagtatapos, no, sa pagkakaloob ng pananampalataya ang Diyos sa bawat mananampalataya. Since He knows our faith is often weak. So He confirms and strengthens that faith, no, sa pamamagitan ng, yung tinatalakay natin ngayon, sacraments. Okay, so tignan natin ito, no, sa ganitong kapamaraanan. The gospel is preached to our ears, and the gospel or the sacraments are preached to our eyes. No? Ulit, the gospel is preached to our ears and the sacraments are preached to our eyes. At ito'y nangangahulugan, no, na ang same promise of salvation and the faithfulness of God are made visible in sa pamamagitan ng water of baptism and in the bread and wine of the Lord's Supper. Okay? Kaya yun ay naipipreach, no, sa ating mga mata. Okay, so bakit ito isinama ni Ursinus sa Heidelberg Catechism? No? Ano bang context? Dahil during their time, up to our time naman, kahit naman hanggang sa ngayon, ang Roman Catholic Church ay nagtuturo na ang mga banal na sakramento in itself ang nagdudulot ng pananampalataya at ito ay tinatawag nilang ex opere operato. Okay? So, subalit ito'y dinedenay, no, ng mga reformers at ni Ursinus dahil ang nakasaad sa Biblia, malinaw, no, na ang pananampalataya is created solely by the Holy Spirit through the Word. Okay? So, sabi rin ni Ursinus, faith does not originate in the sacraments itself or themselves, but is wrought in the heart by the Holy Spirit through the Word. Wala nang iba. Okay? So the sacraments only confirm what the Word has already worked. Okay? So confirmation, no, hindi siya yung cause. At sa question and answer 66 naman, ano ba ang mga sakramento? So dyan sa module nyo, sulat na lang ninyo, ang mga sakramento ay mga banal na tanda at selyo na nakikita natin. So, itinatag ng Diyos ang mga ito upang sa pamamagitan ng paggamit ng mga ito ay mapaunawa niya sa atin ng mas malinaw ang pangako ng Ebanghelyo at maselyoan niya ang pangakong iyon. At ito ang pangako ng Ebanghelyo ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng kapatawaran ng mga kasalanan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang grasya dahil sa nag-iisang sakripisyo ni Kristo, ginanap niya sa krus. So, ang mga sakramento, no, ayon sa Biblia, ay tanda at selyo. Ibig sabihin, may dalawang bagay ang ginagawa nito sa atin. Ano yon? Number one, as signs, pinupoint tayo nito saan? Sa gospel promise. No? Na ililigtas ni Kristo ang mga makasalanan. Okay? As seals naman, kino-confirm nito sa atin ang gospel promise, and it also assures us that we hear or that what we hear in the word is truly offered to us personally. Okay? So for instance, makikita natin, no, gagamit tayo ng illustration, no? Sa siniselyuhan ng isang hari, kapag siniselyuhan ng isang hari ang isang royal letter sa pamamagitan ng king's wax, no? Makikita natin na ang selyo ay hindi karagdagan sa message content. Tama? O laman ng royal letter. Sa halip, ito ang nagko-confirm na ang letter na ito ay tunay ngang mula sa hari at dapat na paniwalaan. So in the same way, no, the sacraments confirm that the gospel is truly for us. That God is serious about saving us sa pamamagitan ng ating Panginoon. That's the purpose, no, nung sacraments. At ito ay tinatawag na signum et sigillum. Meaning, sacraments are not only signs or pointing to something, no, but seals, guaranteeing the reality. Okay? So pag sinabi ring sacraments in Latin o sacramentum, it means it is a sacred oath or
visible pledge. Kaya di ba in-explain yan ni Pastor last time, no? Ano ibig sabihin ng sacraments? The faithfulness of God is made visible. Okay? So yan yung tinatawag na visible pledge. At ang dahilan, no, kung bakit binigyang linaw ito ni Ursinus is because ang Roman Catholic Church ay tinitignan at itinuturo na ang mga sacraments, ito ay necessary for salvation, na ang sacraments, ang cause at ang effect naman nito ay ang salvation. Sacraments ang cause, ang effect ay salvation. Which means salvation is by works or by sacraments. Okay? Ngunit ayon naman kay Ursinus, no, sacraments are added to the word not to give faith but to confirm it. They are not empty signs but pledges of grace which God offers in Christ. Okay? So dito na tayo sa question, mabilis lang nga. In answer 67, ang salita ng Diyos at mga sakramento ay pareho bang inilaan upang ituon ang ating pananampalataya sa sakripisyo ni Jesucristo sa krus bilang tanging basehan ng ating kaligtasan? Sagot, oo naman. Ang banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin sa Ebanghelyo at pinapatunayan niya sa pamamagitan ng mga sakramento na ang buong kaligtasan natin ay nakasalalay sa nag-iisang sakripisyo ni Kristo sa krus para sa atin. So, meaning to say, no, the word and sacraments both claim the same message. Okay? Salvation is by Christ alone. Nothing else can save us, not our works, not our feelings, not our religious duties. Tanging ang kamatayan at muling pagkabuhay lamang ni Kristo ang ating solid ground ng salvation. So, kung titignan natin, no, kabilang sa kadahilanan, no, ng pagsulat ni Ursinus sa question na ito, ay ang salungat na pagtuturo ng Roman Catholic Church during 16th century. No, na sa kanilang misa, no, paulit-ulit na iniaalay presently si Christ in an unbloody manner. Na ang tinapay at ang saro ay totoong katawan at dugo ni Kristo, transubstitution. So, na siyang ipinagpipira-piraso at ibinabahagi bilang paulit-ulit na handog para sa ikapapatawad ng mga tao. Okay? So, malinaw sa Biblia, no, kung titignan natin, na ang kamatayan ni Kristo ay minsanan lamang at sapat na sa ikapapatawad ng marami. Hindi na kailangan every Sunday, every misa, every mass, no, ay ialay pang ulit. Okay? So, basahin natin ito sa Hebrews chapter 10, verse 10 to 14. Hebrews. Pero kung ano to? Bible. Tagalog para ano? Hebrews chapter 10, verse 10 to 14. Ayan na lang. Sige. So sabi dito sa Tagalog, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog sa kanyang sarili, at iyon ay sapat na. So, bawat pari ay naglilingkod sa araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-pareho ding mga handog. Subalit, ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Ngunit, si Kristo ay minsanan lamang naghandog para sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Ngayon ay naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog, ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nilinis ng Diyos. So, kailangan ba paulit-ulit? Hindi na. Malinaw sa Biblia. So malinaw na hindi na natin kailangan, no, ng kahit ano pang alay para sa kapapatawad ng ating kasalanan. Na ang kailangan lamang natin ay pananampalatayanan, no,
ay ang one perfect sacrifice na ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So kaya naman, no, sa tuwing nawi-witness natin ang bautismo, pinapaalala sa atin ito na kung paanong nililinis ng tubig ang dumi sa ating katawan, ganoon din naman nililinis ni Kristo ang kasalanan sa ating mga kaluluwa. At ganoon din naman, no, at sa tuwing tayo kakain ng tinapay at iinom ng saro, pinapaalala naman sa atin ito na kung paanong binibigyang sustansya ng pagkain at inumin ng ating pisikal na katawan, ganoon din naman ina-nourish ni Kristo ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang saving grace. So, sabi nga ni Ursinus, the sacraments confirm that which the gospel proclaims, the finished work of Christ. They do not add to the work, nor do they substitute. Now, anong role? Confirmation. So, sinabi rin ni Ursinus, the sacraments do not offer a different salvation or a new grace. They always point us back to the cross, confirming what the Word already teaches. Okay? So, sa madalit sabi, ang sacraments ay ang confirmation at hindi ang reason ng salvation. Okay? So, sa question and answer 68, ilang mga sakramento ba ang itinatag ni Kristo sa Bagong Tipan? 2. Ang banal na bautismo at ang banal na hapunan. So, ang question na lalabas dito, no, lalo na kung tayo nang galing sa Roman Catholicism, bakit 2 lamang ang mga sakramento? Kasi 7 sa kanila, di ba? So, dahil 2 lamang ang in-institute ni Kristo na signs and seals sa New Covenant, at ito ay baptism, at sinisignify nito ang ating entrance into the New Covenant or in the Covenant of Grace, which is the New Covenant. So, pangalawa naman, the Lord's Supper, sinisignify naman ito ang ating ongoing nourishment in the faith. Ano yung baptism? It signifies entrance into the covenant of grace. Lord's Supper, sinisignify nito yung ongoing nourishment in the faith. So, ngunit kung ating babalikan, ang Roman Church ay nagdagdag pa ng 5 bukod dun sa 2 na sakramento. So, ano-ano yon? Confirmation, penance, extreme unction, marriage, and ordination. Subalit malinaw sa Biblia na ang baptism and Lord's Supper lamang ang mga sakramentong ipinag-utos mismo ni Kristo sa mga disciples na siya dapat nilang isagawa at ituro sa mga mananampalataya bilang universal means of grace na siyang dapat i-administer sa bawat iglesia. 2 lang. Okay? So, in-explain din ni Ursinus sa kanyang commentary that the true sacraments must meet 3 conditions para masabing sakramento siya na mula sa Diyos. Number 1, instituted by Christ Himself. Doon pa lang, bagsak na. Tama? Pangalawa, involve an external sign. Pangatlo, communicate or seal the promise of the gospel. At tanging ang baptism at Lord's Supper lamang ang may ganitong klaseng characteristic. Wala na sa iba. Kasi more on internal sign ang meron doon. Okay? So sinabi rin ni Ursinus, there are but 2 sacraments instituted by Christ. The others added by the papacy lack divine institution and are not means of grace. Okay? So meaning to say, sacraments are the means of grace and not the means of golds. Tulad ng ginagawa nila. May bayad Tama? So, in conclusion, ang Lord's Day 25 ay nagtuturo sa atin na ang word and sacraments ay parehong ginagawa bilang ordained means ng Diyos. Anong purpose? For building and confirming our faith. So, ang mga sakramento ay hindi karagdagan sa grasya ng Diyos. Ano daw yon? Kundi ito'y kaloob ng Diyos bilang confirmation ng gospel promise sa kanyang iglesia.
Ang mga sakramento ay hindi makapagliligtas sa atin, sa halip ito ang magbibigay kalakasan sa ating pananampalataya ayon sa diwa at kaunawaan natin sa mabuting balita. Ang mga sakramento ay visible sermons na pamamaraan ng ating gracious God upang tayo'y kanyang kalingain sa ating mga kahinaan at bigyan ng kasiguraduhan sa kanyang mga pangako. So, sa ating application, we must not separate the sacraments from the Word. Number 2, we must also reject all man-made or mechanical, katulad ng nabanggit kanina ni Pastor sa preaching, views of sacraments. Katulad nga kanina nung natalakay natin na ex opere operato. Pangatlo, we must receive the sacraments by faith alone and to trust in the finished work of Christ alone. So I hope naging malinaw yung ating talakayan. Pwede kayong mag-share kung may insights kayo or may question. Ito talagang purpose bakit merong Sunday school na ginawang hapon. May mic doon. Paso yung nga bro. Chan. Pabigay kay Brother Mark ba? Brother Mark, may question ata si Brother Mark. Kapatid na Nababasa po ba? Hindi, ano lang, Elder. Kasi kung sa Roman Catholic, first siguro, kung sa marriage, nakikita rin naman yung grace, bakit kaya hindi ito na-considered as part of sacrament wherein yun yung inaano ng Roman Actually, kung titignan mo, nakasaad doon sa bautismo, yun yung nakasaad doon kung ano yung ginawa ni Christ. Tama, kamatayan at muling pagkabuhay. So, anong meron din sa communion? Same. Kamatayan at muling pagkabuhay. Sa marriage, so iba naman ang pinatutungkulan nun. Though yun ay mahalaga din na bahagi, which is yun nga yung gagawin ni Christ, yung kapag pinakasalan niya na yung bride niya, which is the church. Pero it doesn't mean na nagko-contain yun nung kamatayan at muling pagkabuhay. So ang pinakamalinaw doon at ipinag-utos din ni Kristo na gawin ng mga disciples, yun ay yung bautismo at banal na hapunan. Kasi ito lang yung nagpo-point sa atin sa gospel. Tapos, may idea kaya, like, since galing ako kami sa evangelical church, na hindi ko rin naman alam, pero ano kaya yung ano nila do they believe as in sacraments or Sa evangelical? oo. Hindi ako familiar si Pastor ang galing sa evangelical. Hindi, iba na kasi yung evangelical ngayon actually. Iba yung evangelical noon sa evangelical ngayon. Kasi parang nung yun nga, napunta kami dito, kaya una kong punta, sabi ko, tama ba ito napuntahan ko? Parang naibalik sa Roman Catholic, liturgical. Tapos, teka, may nababanggit na sacraments, which is, wala, ewan ko lang, may idea ka ba dun? Wala talaga idea. Walang ganun doon. Doon meron silang, anong tawag doon, breaking of bread, pero hindi kasi in-emphasize. Number one, yung communion tsaka yung baptism ng Roman Catholicism is not the historic Catholic baptism and communion. Pag sinabi nating sacrament, yun, faithfulness of God is made visible. Ganito rin mismo yung unang church noon. Sadly, yung sacrament na word ay talagang na-connect sa Roman Catholicism kasi yung pumasok na Christianity sa Pilipinas is not the Reformed one. No? So kapag naririnig nila yung sacrament, patay tayo dyan, Katoliko ito. Yun, andun yung andun yung red flag Pero alam natin, yun nga yung pinag-aralan natin sa Belgic Confession. Sa Article 15 ng Belgic Confessions kasi, pinresent ni Gayo de Bray doon yung Catholic faith
at alam niyang naiintindihan ng mga Roman Catholic yung sinasabi niya. Kasi yung sinasabi niya ay kare-revise pa lang ng Roman Catholic. So ang ginagawa ni Gayo de Bray, binabalik niya, ito yung doktrina natin. Kayo yung umalis, hindi kami. Ang dating noon sa mga Roman Catholic that time, Reformation yung ginagawa niya. Which is true, of course. Kaya sa Council of Trent, iba yung belief nila sa baptism. Ang baptism ay nakapag-aalis ng kasalanan. Because ang belief nila, yung water ay extension ng grace ng Panginoon. Doon na umiikot yung grace niya sa tubig. So kapag binuhusan ka na, yun ang nag-alis ng kasalanan mo because yun yung extension ng grace ni Kristo. So kung hindi ka maniniwala ayon sa Council of Trent, sa ganitong baptism, sino mang hindi naniniwala, let them be cursed, let them be anathema. Ang reason is, they fail to answer the 95 thesis talaga. Yun ang reason bakit nagkaroon ng Council of Trent. Ang Council of Trent ay counter-reformation. Because yung reformation nun naging broad simula kay Luther. Paano nila i-stop? Counter-reformation. But, hindi to answer yung 95 thesis. Hindi nila sinagot yun Ang ginawa nila, basta ito. Ayoko magpaliwanag, ito yun. Kapag hindi mo ito pinaniwalaan, pero ang purpose pa rin ay takpan yung history ng indulgences. Yun pa rin yan Diba? So kung titingnan naman, naging business-minded kasi yung 7 sacraments na yun ay built-in para singilin maging kaapu-apuhan mo. Kung hindi ka nakapagbayad ngayon, I'm sure, apo mo magbabayad nun. Kasi nasa purgatorio kaluluwa mo Diba? Yun ang investment So, yun. Kaya, sa evangelicalism, back to your question, pag sinasabing sacrament, associated agad yon sa Roman Catholic. Because yung failure ng Protestant Reformation sa modern na maintindihan, yung failure ng modern evangelicalism, maintindihan kung anong pinoprotest. Ano ba yung pinoprotest? Kasi kung hindi natin alam yung pinoprotest, ba't tayo nandito? So ano ba yung pinoprotest natin? Sadly, ilang evangelicals na nakakalam nun? Wala, basta may church kami, o ano yan, ganito yung practice namin, ganito kasi yan Ayun lang. Again, ang reformers, even Martin Luther himself, ayaw niyang umalis sa Catholic Church. Ang gusto niya ma-reform yung church. It just so happened, in-excommunicate lang siya. So walang ibang way. No? Walang choice So magkakaroon talaga ng protest. So yun yung reason kung bakit hindi naintindihan ng most evangelicals. I believe dahil sa misunderstanding o siguro sa lack of knowledge doon sa gustong i-protest. Yeah, kasi yung sacrament sa kanila has something to do. Kaya nga sabi ko, diba yung tubig, may power na. Sa kanila yung sacrament ganon. Nakapag-aalis ng kasalanan. Yung 7 sacraments nakakapag-alis ng kasalanan yun. Pag di mo na kompleto yun, pupunta ka sa purgatorio Sa atin, ang sacrament ay visible sign. Confirmation. Like, for example, tayo, pag nagkasala tayo, we have this kind of weakness na, am I really saved? Right? Pero pag may sign and seal, you take the communion. Anong maalala mo? Yes, I'm saved. Because ito nga pala yung ginawa ni Christ. Yung communion ba yung nagligtas sa'yo? No. Nag-remind sa'yo. Para bumalik yung oo nga pala. Because may weakness tayo. Alam ng Diyos yun At yung sacraments, all throughout the Old Testament, nandun na yan. Kasi ang unang sacrament ay yung pagkain ni Adam and Eve nung bunga na nagbibigay buhay. Kaya nga hindi sila namamatay Pero after the fall, bawal lang kainin yun And yun din ang reason kung bakit nagkaroon talaga ng matinding judgment din si Judas. Because pinartake niya yun tapos di siya naniniwala. Diba? Kaya ang hirap nun, ang hirap talaga
sa isang mananampalataya na doubtful siya. Minsan doon ko na-determine kung may spiritual dryness na ako eh. Pag, of course, hindi maalis yung doubts and fear sa buhay mananampalataya. And then pagkatapos ng communion, nagdududa pa rin ako. Sabi ko, something is wrong na talaga sa akin. Kasi ang trabaho ng patunayan sa'yo eh, paalala sa'yo eh. Pero pag after ng communion mismo, palagi ko, di ako safe. Medyo hindi mo naintindihan yung mga binabasa natin doon. Baka, no? O talagang spiritual blind. Yun lang yun. So, that, I think, nabigyan ko naman ng sagot. Hindi ba may tuturing na Gnosticism din yan? Parang ganun din lumalabas eh. Kasi dinagdag nila yung knowledge nila. Not actually, inisnatch nila yung sacraments, kundi ni-revise nila. Kasi yun naman talaga yung belief nila nung una, merong sacraments, kaya lang ni-revise. And then, pinasukan nila, katulad yung nabanggit kanina ni Pastor, na mechanical. No? Kumbaga, binago nila, ni-revise nila. Dinagdagan nila ng human concept o karunungan mula sa tao. Yung patungkol doon. Na, syempre, alam naman natin, pag galing yan sa human mind, meron niyang hidden intention. Yun nga yun, which is na-reveal, no? In-expose ng Diyos sa pamamagitan ng mga reformers. So, not specifically na inagaw, kundi yun na talaga yung doctrine, pero ni-revise, no, into man-made sacraments. O kaya nga, di ba yung sinabi natin sa prayer meeting, yung pag-slide ng Roman Catholicism papunta sa apostasy hindi overnight. Ito ay gradual eh. Unti-unti. No? At after nung Reformation, sumagot sila ng Counter-Reformation, yung Council of Trent. Nagkaroon ng mga ecumenical creeds yung Protestant churches para tignan kung anong difference ng doctrine ng Roman Catholicism ngayon sa Catholic Church. Pero noong 16th century, ang nangyari ay instead na sabihin nilang, yes, the reformers exhaustively present na we're wrong, ang ginawa nila noong 16th century, ni-reaffirm nila na tama pa rin sila. At yun yung meron sa kanila hanggang ngayon. No, yun yung belief. Di naman nila dinil yun eh. Wala pa rin nagbabago sa kanila even until today. Unlike ng mga reformers, yung may synod, may mga inaayos sila. We know the church history. So ganun yung mga nangyari. Unlike ng Roman Catholicism, after the 16th century, yun na talaga sila. Walang nagbago. Hanggang ngayon. Kasi naalala ko yan ang nagiging problema kasi yung part na yung mga Roman Catholic na attendees, yung mga deboto, no? Naniniwala sila kung anong sinasabi ng mga priest eh. So kung anong bitawan nila na ito yung pinaniniwalaan natin, yun lang. Without consulting the scripture. Actually may na-evangelize kami dun sa Pastor? Ang tawag dito sa Monteverde, yung Rolling Hills. Nakausap namin Catholic, ay bawal kami magbasa niyan. Sabi nila, pare lang ang pwede magbasa sa amin yan. Kasi nga, yung pillar mismo ng Catholic Church, kita mo yan sa ugat, may pillar sila. Yung scripture, may scripture nila, hindi pa nga 66 books yun eh. Apocryphal. 72 yun eh. Tapos yung magisterium, and then yung tradition. So pantay-pantay lahat yun. Sabihin, kapantay ng scripture yung tradition, kapantay ng tradition yung magisterium, kakapantay sila. So ano mangyayari doon? Pag may sinabi yung pare, paniniwalaan, kapantay ng scripture. Kapag may nakasanayang ugali o kasanayang tradisyon, kahit papatunayang mali, since kapantay siya ng scripture, infallible siya. Paniniwalaan pa rin. Doon papasok yung sola scriptura. Pag sinabi kasi yung sola scriptura, sola scriptura, pero gumagamit sila ng mga quotes na reform, gumagamit sila ng Christian confession and so on. Asan ang sola scriptura doon? Ang binabanggit ng mga ganong reasoning ay solo scriptura, hindi sola scriptura. Pag sinabing sola scriptura, the scripture is the infallible source of Christian faith and practice. Ibig sabihin, everything supplementary like this must be tested under the lens of the scripture. Even the tradition, the Christian confession. Pero ito yung mga helpful tool to understand the scripture. Hindi siya inaalis. Ang tingin kasi ng iba sa sola scriptura, solo. Yun lang talaga, hindi pwedeng iba. Hindi pa nga solo, hindi tota. Yun nga, hindi verse pa by verse lang talaga. Talagang medyo mas mahirap matindi, yung radical understand. talaga understand. Kasi, alam mo, kung mapapag-aralan nyo yung doctrine of scriptures, di ba?
Sa Matthew pa lang, nag-quote na sila ng passage na wala sa Old Testament, yung tungkol sa Nazareth. Hmm. Nakasulat yun sa Talmud debate tsaka sa Tanakh, yung interpretation ng mga Jews. Nung nagsalita si Paul sa mga Gentiles sa Book of Acts, right? Nag-quote siya ng writings ng mga Gentile. Hindi yun quoted from the Old Testament passage. Writings ng mga Gentiles yun. Diba? Oh, of course, may authority silang gawin yun kasi apostol sila eh. Pero what I mean is, no, hindi iba kasi yung understanding ng iba sa sola scriptura. Yun yun. Amen. Thank you, Pastor. Baka meron pa. Sulitin nyo na, sayang ang Sunday School. Oy, tuto na O, alas 2 na. Ask question. Wala na? Kaya na tayo. Sabi nga ni Pastor, going once, going twice. Pala na pa. Ayun. Sige. Mostly ng mga church ngayon. Sige. Yan. So parang ang ending pala no yung mga modern church, hindi ko nga alam kung nagana ba 'to. Hello. Hindi parang yung mga modern churches ngayon, anything na related ngayon sa Roman Catholic, hindi na nila kinukuha ito ngayon. Nakakalungkot lang, bawa kagaya baptism, iba na yung pagdating sa kanila, lalo na yung Lord's Supper. Hindi na same yung pag-take ng mga tao ngayon. So dahil siguro sa takot na bumalik sa Roman Catholic, anything na related or nagamit man lang ng Roman Catholic, ayaw na nila. Hindi na nila ginagamit. Labo talaga ng churches. Well, ang problema kasi, I think ang problema is many Protestant churches, I'm talking about the old Protestant churches in general, like, hindi, non-Roman Catholics, who, of course, holding the scripture, New Testament, Old Testament scripture, ang nakita kong problema is that hindi na sila or contrary na yung kanilang nilalakaran doon sa pinaprotest. So we have to be clear, ano ba pinaprotest? Kung mag-fail, maraming churches, even evangelical churches, some part of the Protestant Reformation noong una, labas na sa prinsipyo nila yung kung ano yung pinaprotest eh. To the extent na parang gumawa sila ng sarili nilang church. Something like that. Oo. So ang tanong, ano bang pinaprotest? Hindi leadership, because I don't believe na ang church noon ay nagreklamo sa naging leader ng church. Ang pinaprotest talaga yung doctrine. Kasi kung anong doctrine, yun din na may kinalaman sinong leader na pipiliin eh. Diba? So I think it has something to do with the doctrine, pero yung mga doctrines na ito ay unti-unti pa rin pumapasok sa church kahit sa mga evangelical churches nowadays. Kasi nga, no? Hindi nila alam na nag-hybrid lang yung mga heresy. Even yung heresies ng Roman Catholicism idolizing the sacraments, in the same manner, ina-idolize din nila ito in a different concept by hating it. Di ba? Ganun eh. So hindi kasi pwedeng wala yun. Kasi yun yung institution, pinaniniwalaan mismo nung early churches. As you can remember, di ba si John Calvin, nagkaroon siya ng scholarly sources kung paano nag-worship noon yung early church. Natagpuan niya yung early church, I think, 4th century ng church. No?
So, bali siguro mga 400 BC. Yung meron na talagang church. No? Ang na-find out niya na yung church, ganito mag-worship. May sacraments. Naka-regulative sila. Yun yung early church. Pero ano na nangyari sa church ngayon? Diba? Dahil doon sa, oy, alisin natin yan. Bakit? Kung ayaw mo sa Reformer, Catholic Church ka. Roman Catholic, I mean. So, pwedeng leaning sila ron sa understanding ng mga Anabaptist nung time nila. May Anabaptist kasi na naging matino eh. May Anabaptist talaga na radical talaga. Diba? So, yun yun. Either way lang na. Chan, number 2 yun, yung nagpi-feedback. So, yun nga, nabanggit din ni Pastor, no? Regarding dun sa gusto nila ng bago. Which is, nabanggit din ni Brother Miko kanina, which is yun yung mga Anabaptist. Another history. Anabaptist. Pag sinabing Anabaptist, Ana means again. To baptize again. Rebaptize. No? So sila, alam mo yung church history, kapatid na Jonah, punong-puno ng love story yan eh. Sila yung isa sa mga unang miyembro nito, yung mga pare tsaka madre na nagkain laban. So para makaalis sila sa Roman Catholics, inisip nila, dapat ibautismohan ulit, magbago tayo ng baptism. So nagpa-baptize ulit sila. Sa Reform kasi, once na bautismado ka sa pangalan ng Trinity sa Catholic Church, di mo na kailangan bautismohan. Kahit sa Roman Catholic. Kahit sa Roman Catholic pa. Why is that? Kasi yung kapangyarihan ng Trinity doon, wala namang kinalaman yung pare na nagsabi noon. Yung kapangyarihan pa rin doon sa pangalang ginamit. Diba? Ang benefit ng baptism ay nandun sa sinave. Kung sinave siya, pero nabautismohan siya nung bata siya sa Roman Catholicism, na-save siya, naintindihan nang na-save siya, 45 years old na siya. Nasabihin niya, gusto ko magpabaptize kasi hindi ko naramdaman na binautismohan ako noon. Yun ang implication. Diba? Pero actually, that's wrong. Dapat mas maintindihan mo sinave ka ng Diyos. Kasi nang wala ka pang malay, under ka na agad sa direction ng Holy Trinity. So lahat ng pinagdaanan mo, looking back, ay ayon sa plano niya. Saka again, walang kinalaman sa feelings. Walang kinalaman sa feelings mo yun. Kapag Yeah. may naunawaan ka, no? Bago ka maging miyembro, kailangan mag-swimming muna tayo. Tapos babautis mo namin kayo. Outing na ang kahulugan eh. Biktima ako niyan eh. Diyan sa Bluegrass. Sabi swimming lang daw. So man pala umakatin ng church noon, bautismo na patay ako sa tatay ko dito. Sinuotang ka ng puti, alam mo na eh. Umuwi na sa Panginoon yun eh. Pinunta natin na nakaraan. Loko to si Pastor Inan. Pero umuwi na sa Panginoon. So yun ang mangyayari doon, sis. Sa mga Anabaptist, sila yung mga radical reformers. Pag sinabing radical reformers, sila yung umalis sa church kasi gusto lang nilang umalis. Ginamit lang nila yung kaganapan. Magtayo tayo ng sarili natin. Kasi noon, yung religious sobrang lakas eh. Kahit nga hari, takot dyan eh. Diba? So yung dalawa yung uri ng reformers, magistrate tsaka radical. Yung magistrate reformers, sila yung gustong i-reform yung Roman Catholicism pabalik sa true Catholicity. Kaya sila Luther, si Calvin, sila yung magistrate reformer. Yung mga radical reformers, Sulpot kong tawag. wala lang, gusto lang nila. yung bakla na yung nag-live, sabi mga Christian, sulpot yan. Meron silang apologies, ewan ko kung kilala mo yon, yung Becky Mont, si Sanrio. Sanrio. Pangalan mo Sanrio. Pantali ng Tapos buhok. ang haba ng buhok. Lima, alone pero lima. Kasi iba-iba yung binabanggit ng alones na yun. May context kasi yun. Anong basis ng faith and practice? Scripture. Paano ka na-save? By grace. No? Tama? Paano mo ma-receive yung grace? By faith. No?
Sino nagligtas sa'yo? Si Christ. Para sa niya ginawa? For my glory? Hindi. Para sa glory niya. Iba-ibang topic yung allowance na yun eh. Hindi na pwedeng gamitin na panlaban. So, ang ina ng argumento mo, ibig sabihin, binasa mo yung title ng book, pero hindi mo alam yung context. And then, nagbigay ka ng honest review. Ganun Ay, hindi katindi. ba pang-idiot yung ganun? Like, pinanood ko lang kung sino yung mga artista, di ba, ganyan sa movie. Tapos sa katapusan, pinanood ko lang kung sino ang director. And then, ito nangyari sa pelikula. Binasa lang yung title. Di ba? Tapos sasabi, ito yung aking honest review dito ah. Ang idiot mo naman sa ganun. Di ba? So, yun ang dapat nating maintindihan. And, tandaan natin, ang Reformed theology ay to defend. Not to attack. Hindi to attack. Even yung canons of Dort, yung tulip, is to defend. Answer yun eh. To answer. Wala tayong doktrina na, lahat ng doktrina natin is to defend. Kapag nakakita ako ng mga reform na ang hilig-hilig umatake, ano ba nangyayari? No? Pwede siguro kung blatant lies na, pero kung lagi tayo yung parang nag-ignite na lang ng, Naghahamon ka sa Diba? social media. well, naintindihan ko rin kasi may frustration katulad halimbawa ngayon si Pastor Nate Sonner, sila Jordan Rabanes. Binabangga nila yung legalism eh. Like, isa sa mga sinasabi nila, demonic uminom, demonic magsigaw. Oo, marami na. No? Lahat. Pero may, di ba, merong may magka-challenge pa sa'yo. Sige nga, magsigar ka nga sa pulpit. Sige nga, mag-inom ka nga sa pulpit. Ginagawa ko yun yan, ting komunyon na. Oh. Pero walang magka-question sa'yo pag nag-coke ka dyan. Right? Uminom ako ng coke dyan, merong kukondem sa akin. Anong mas destructive? Palagay niyo? Coke. Kung uminom ako ng coke araw-araw, Yan ang dumali kay RC Sproul. di ba? Hindi kasi RC ninom. Ilang chemicals yun? Kung chemical lang ang pag-uusapan na pumapasa sa katawan, di ba sinasabi nila, huwag mo sirain yung templo ng Diyos out of context pa. Di ba? Paano yun? So, ang mangyayari, yung Christian liberty, tulad na din ng problema ng Roman Catholicism, yung Christian liberty, nauuwi sa Legalism. preferences. Like for example, hindi ako convinced na mag-cigar talaga yung mga yung mga mag-inom talaga ng alcohol yung mga Kung yun ang preference mo, okay, that's your liberty. Pero mo masabi sa akin mali ako kung gagawin ko yun. Tinalakay na ni Pablo yan eh. Di ba? Tinalakay na ni Pablo yung sasabihin. Di ba sabi ni Paul, wag tayong, makakatisod? Yun eh. In-out of context na naman yun. Ang sabi ni Paul doon, kung ako, may tattoo ako, nagsigar ako, uminom ako ng alak. No? Pinilit kita, uminom ka. Pag hindi ka uminom, hindi ka Christian yan. Yun ang sinasabi niyang tisod. Yung pagpilit. Di ba? Yun ang sinasabi niya doon. So, yung very destructive ito sa gospel kasi yung Christian liberty at yung preference mo, pinagsama mo against dun sa gospel. Yun ang danger nun eh. At yun din yung marka kapag in-idolize yung sacrament o hindi naintindihan yung sacrament. Diba? So, I hope nasagot ko yung question. Anabaptist, ganun sila. Mga sulpot kung tawag. So, hindi sila sumunod. Actually, hindi sila reform. Rebels. Ganun lumalabas eh. Ginamit na yung reform. Okay, so... Nakiride lang. O kasi Tumabay. pag ka sa church, susunodin kang buwan. Ngayong Reformation ni Luther, Dami. Subabog talaga. yung Reformation ni Luther, ang naging protector niya yung mga tao because mahal siya ng tao, hindi mo siya pwedeng papatay, magkakagulo yung tao. No? Magkakarayo talaga. So, ipagkakataon na natin ito sumabay. Nung time na nagtago si Luther, nagkaroon ng peasant revolt eh. Doon na yun, yung mga peasant, doon na sila inaalipin nyo kami kasi, di ba yung teaching ng gospel, dapat pantay na. So yung mga peasant ngayon, wala kang karapatan sipa-sipain ako. No, parang instead na maramdaman niyang brother niya pala yung amo niya, tapos yung amo niya, brother siya, hindi, pantay tayo. Ganun na. So,
Ayun nga din eh. Alam niyo sa totoo lang, sa church namin dati, marami ring radical reformer dito. Pag hindi mo talaga naintindihan yung salvation, hindi mo talaga naintindihan yung gospel, hindi mo naintindihan yung sacraments, yung kabutihan ng Diyos, magiging radical believer ka talaga, magiging legalist ka eh. No? So pag hindi siya naging balance, dangerous din. Kaya nga may mga, importante yung mga ganito, kasi supplement natin ito. Hindi puro theology to, lumaki yung utak natin, o hangin yung ulo natin. Kundi maintindihan ng puso natin na ito pala. Diba? Okay? Amen. Sige. Okay naman na. Next week ulit. Sige, let us pray. Bilang pagtatapos sa ating Sunday School. Aming Diyos na dakila sa lahat, kayo po lubos na nagpapasalamat sa natapos po namin Sunday School, sa mga talakayan, Panginoon. And we pray, O God, naman na naging malinaw sa amin, Panginoon, ang message na mula rin naman, Panginoon, sa inyong salita. We also pray, O God, nawa na ito ang magbigay sa amin ng kalakasan as we temporary parts our ways. So God, kayo po patuloy, Panginoon, na siyang mag-ingat sa bawat isa. At nawa, Panginoon, madala namin ang pag-asang mula sa inyo at sa inyong mga salita, O God. Muli, Panginoon, ang araw na ito ay para sa iyo, para sa kalulugod mo. Nawa, Panginoon, ito ay patuloy mong i-imprint sa aming mga mind. Upang sa gayon, Panginoon, ma-enjoy namin ang every Lord's Day, O God, tuwing ito yung magaganap, Panginoon. Muli, Panginoon, kayo po lubos na nagpapasalamat. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.